Okay, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And a very good morning. Malusog po na umaga sa ating lahat. At naway patnubayan tayo ng buong may kapal na sana makaahon na tayo dito sa problema natin dito sa COVID-19. So, kinukumusta po namin kayo dyan, mga kaibigan namin, especially dyan sa yung mga kaibigan natin sa media, pati na po ang mga constituents natin, mahal nating mga constituents na kung talagang puspos ang pinaghihirapan natin itong mga ginagawa natin, ay wala pong ibang beneficiary dito kung hindi po kayong lahat dyan. So, ngayon, bago tayo magbigay ng mga updates, ay nais po natin muna na magbigay ng mga impormasyon tungkol po sa mga importanteng bagay na dapat ay malaman ng ating mga constituents, pati na po ang ating mga partners. Kasi pwedeng itanong din ito, kaya gusto na nating i-advance na sagutin itong mga tanong na ito. Unang-una po yung patungkol po sa misting or spraying, no, for COVID-19. Sa totoo lang, pag bumibisita po tayo sa mga, lalo na sa mga pamayanan dito sa province of Lanao del Sur, ay halos lahat ng munisipyo mayroong mga misting tent, at pag umabot ka na sa Marawi City, medyo basa ka na. Kaya minsan naisip ko tuloy na magbiro sana kung hindi ma-offended yung mga nandoon sa mga misting na yon, na gusto kong itanong, wala ba tayong sabon dyan para makapagsabon na kami? So, marami pong nag-complain doon dahil po nakakabasa, at hindi lang yon, kung hindi nagkaroon din ng health concern. Ang nangyari po dito ay noong una, tinanong sa atin, ano ba itong misting? Ipinag-utos ba ito ng Ministry of Health? So ang sagot po natin doon ay hindi po natin pinag-utos yun. Ang nangyari noong una ay ang Department of Health, mayroon silang pinalabas na guidance on how to, the percentage of the mixture na gagamitin doon sa mga misting or spraying tent for COVID-19. Pero sa totoo lang, yung guideline na yon, hindi naman nila sinabi na kailangan magpatayo ng mga misting tent. Pero kasi nung magbigay sila ng guideline regarding the right mixing, ay parang ang implication kaagad ay pinag-utos ng Department of Health. So, kaya po nagkaroon ng ganon. At noon nga, noong April 9, 2020, dahil sa mga health concerns, ay nagpalabas na ang Department of Health ng guideline on misting or spraying for COVID, na nagsasabi that the Department of Health enjoins the public to avoid spraying and misting for COVID-19 at this time. Dahil ang sabi, there is no evidence to support that spraying surfaces or large-scale misting of areas, indoor or outdoor,
with disinfecting agents kills the virus. So ganun po yung kwan. Kaya ang sinabi pa ay yun pong misting at saka spraying also poses an additional health and safety concerns as it can cause any pathogens to be dispersed further from the direct application of spray. So kakalat po yung mga harmful microorganism pag nagkaroon ng spray. Pangalawa po, result to skin irritation or inhalation of chemicals and subsequent development of respiratory side effects. Yun pong chemical doon na nanggagaling po sa misting tent or spraying tent ay nakakairita daw sa balat natin. O kaya pag nalalanghap natin yon, yung mga chemicals na yon, ay baka magkaroon pa tayo ng respiratory problem. Halimbawa, lalo na yung may mga allergic cough tulad ng bronchial asthma. Pwedeng matrigger yung mga ganon na kondisyon. Pangatlo ay may also cause environmental pollution and should be avoided. So dahil po doon, sa department circular na yan, number 2020-0172, galing po sa office ng Secretary of the Department of Health, ay tayo po noong April 13, nagpalabas din po tayo ng Memorandum Circular number 292 series of 2020 addressed to all integrated provincial health officers, city health officers, municipal health officers, and chiefs of hospitals under BARM to abide by the said guidance for misting or spraying for COVID-19 from the DOH Central Office. So, ganun po ang nangyari. Pangalawa pong gusto natin bigyang linaw sa mga kababayan natin ngayon ay ngayon po, although naka-focus po tayo dito sa COVID-19 na ito, pero alam natin na although naka-focus tayo dyan, ay meron pa ring mga banta sa kalusugan ng ating mga constituents na hindi natin ipagwalang bahala. Kasi pag kinalimutan natin yon at masyado tayong tutok dito sa COVID-19 na ito, ay baka ang mangyari, mawala nga yung COVID-19 pero iba naman mag-arise ang ibang problema. Kaya po noong April 13, 2020 din ay nagpalabas po tayo ng Department Memorandum Circular addressed to all provincial health officers, city health officers, and municipal health officers and chiefs of hospitals under BARM for the continuous provision of essential health services during COVID-19 pandemic. So, ganun po ang nangyari na hindi natin pwedeng kalimutan yung mga ibang mga problema na kasama doon sa programa ng Department of Health. Unang-una doon ay yung immunization ng mga bata. Alam natin na palagian nagkakaroon ng outbreak of measles. So, in such a way na hindi po ma-violate yung mga kautusan na pinapasunod ng ating mga health authorities ay para dito sa COVID-19 na ito ay kailangan pa rin na ipagpatuloy natin yung pagbabakuna para sa mga bata na nasa tamang edad
para po dito sa measles. Kasi pag nagkaroon po ng outbreak of measles, dito sa panahong ito na may COVID-19 pandemic, malaking problema po yun. Tulad din yan ng programa natin na against TB, no? Mayroon tayong anti-TB program. Hindi po natin pwedeng walang bahala yon. Kasi alam naman natin na itong tuberculosis ay isa ito sa pinakamalaking challenge natin dito sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas at lalong-lalo na dito sa area po na nasasakupan ng BARM. So, kaya po, pinalabas natin yon, pero ang masasabi po natin ay itong pinalabas natin na kumbaga Department Memorandum Circular 296 ay naaayon po ito doon sa Department Circular ng DOH Central Office na nirelease po noong March 23, 2020 na ang pinagtutuunan ng pansin ay yung continuous provision of essential health services during the COVID-19 epidemic or pandemic. So, yun po yung importante na kailangan na maipaliwanag natin at mabanggit natin dito. So, kung titingnan po siya, talagang yung mga pinapalabas natin na mga department na mga ministry circular ay naayon doon sa pinapatupad na mga alituntunin ng DOH Central Office. Ngayon, mga kababayan, mga mahal naming kababayan dito po sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa mga karatig po, gusto po namin kayong bigyan ng update regarding po doon sa kondisyon natin ngayon dito sa COVID-19 na ito. Kung unahin ko po, mag-report muna ako as usual, no? Tulad nung pagre-report natin, pag-update natin sa mga kababayan natin regarding the usual reporting, kasi para hindi malito yung mga nakikinig na mga lalo na yung walang pinag-aralan pagdating sa health, baka lalo tayong malito kung hindi tayo magsimula doon. Kasi sa ngayon po, nag-transition po kami galing doon sa dating pangalan na tinatawag doon sa mga kapatid natin na minamanmanan natin dahil po dito sa COVID-19. Pagkatapos, i-explain ko po, ipapaliwanag ko kung ano ba itong bago na ginawang tinatawag dito sa kwan na ito. So, pagdating po doon sa mga persons under monitoring, ay mula po nung i-monitor natin ito, simula nung March 12, 2020, ay umabot na po sa 8,309 yung mga persons under monitoring. Ngunit ang magandang balita doon ay 7,268 doon ay nakatapos na po ng kanilang home quarantine. So ang ibig sabihin nito, ang remaining, ang natitira na tinatapos lang nila yung kanilang home quarantine ay more or less 1,000. So napakalaki po ng pinagbago niya.
Yung sa persons under investigation po, umabot na po yun sa 264 at nakatapos na din doon yung mga 193 as of 13 April 2020. So, kumbaga, 71 ang natitira doon. Pero, ang magandang balita naman dito ay kahapon lamang, as of yesterday, 9 p.m., ay nabawasan na naman ito kasi ang remaining numbers of persons under investigation ay no less than 64. So, nakikita natin na habang tumatagal ang panahon na pinapatupad natin yung enhanced community quarantine, bumababa po ito ng bumababa. So, ngayon po, dumako tayo doon sa bagong tinatawag ngayon dito dahil magmula ngayon, simula bukas po ay pag narinig nyo kami, hindi na namin gagamitin yung dati. Ang i-adapt na namin na pagre-report sa inyo ay itong bago. So, dito po sa bagong classification ay, yun nga, mayroong persons under monitoring. Ngunit ngayon, dito sa bagong classification, wala na po yung persons under monitoring. Wala na yung PUM. So, ang tanong, anong gagawin natin doon sa mga na-identify na natin na mga PUM? Yung more or less 1,000 po na na-identify natin na mga PUM or person under monitoring ay actually malapit na silang makatapos ng kanilang home quarantine. Kaya ang gusto natin gawin doon ay tapusin na lang nila yung kanilang home quarantine at kung sino yung nakakatapos, pwede na pong mawala doon sa listahan natin ng PUM kasi hindi na po yun sinasama sa ating reporting. Ngunit, tinututukan pa rin natin yon, yung more or less 1,000 na yon. So dahil, kumbaga, meron na nga dyan na isang araw na lang yung natitira or 2 araw, 3 araw, 4 na araw. So what's few days na ipagpatuloy mo yung home quarantine mo. So, ganun po ang gusto nating gawin doon sa mga PUM. Ngayon, dito tayo sa mga PUI kasi ito po yung gagamitin natin mula bukas ay itong PUI. Itong PUI ngayon, nakaklassify ito sa dalawa. Yung tinatawag na suspect at saka tinatawag na probable. Pagpasensyahan nyo na yung term na suspect, parang criminal kagad yung dating niya. Pero wala po tayong choice kasi ito po yung ginamit na terminology galing sa taas. So, suspect. Ano ba itong COVID-19 suspect na ito? Ito po yung mga PUI dati na mayroong mga palatandaan ng COVID. Maging mild man yun, severe, or critical. Pero kaya natin sinasabi na sila ay suspect ay dahil hindi sila na-tested. Hindi po sila na-test. O kaya, kahit na na-test sila, hinihintay pa lang yung report. Wala pang result. So dahil walang result, hindi natin sila pwedeng i-label na positive or confirmed. Kasi wala pang result, so wala tayong basihan na sabihin na sila ay positive na. Kaya suspect pa lang po sila. Hanggang doon na lang sila. Suspect. Okay. Ano naman itong probable?
Itong probable po ay yun pa rin yung mga PUI na meron ding mga palatandaan ng COVID-19. May mga simptomas po ito. For example, nakakaramdam ng lagnat, ubo, pananakit ng lalamunan, at iba pa dyan. Ngunit, na-test po sila, pero inconclusive yung test nila. Ang tanong, bakit inconclusive? Meron po kasi tayong mga testing ngayon, tulad ng rapid testing. Kahit mag-positive or maging negative yung resulta mo sa rapid testing, inconclusive pa rin yun. Dadaan ka pa rin sa PCR kung gusto mong ma-confirm na talagang positive or negative yung pasyente. So ganun po yung definition natin dyan. So, dahil yung result na yon na mga inconclusive test, hindi natin masabi kung talagang negative or positive. So, yung PUI na na-test ng ganong mga tests ay probable pa lang sila. So, ibig sabihin, pag gumamit ng rapid testing, kasi marami po ngayon na nakikita natin, in fact, merong pinablish yung Food and Drugs Administration, FDA, na mayroon silang inaprubahan na mga rapid testing kits. Meron pong circular na pinalabas ang Department of Health dito, at ang sinasabi po ay very limited yung use ng rapid testing. Unang-una po ay pwedeng gamitin sa research. Kung ikaw ay nagre-research regarding sa sakit na ito, ay pwede mong gamitin yung rapid testing. Pangalawa ay para po doon sa mga kapatid natin na na-expose sa isang may sakit ng COVID. So dahil po na-expose sila, ay pwede silang gamitan ng ganon na testing. At pangatlo ay yung pong mga health workers namin. Yung mga health workers namin kasi hindi maiwasan, nakakasalamuhan nila yung mga positive or confirmed cases. Kahit po naka-PPE sila, complete PPE, ay hindi po natin masabi na kompleto, 100% na hindi sila mahahawaan. Kaya, ngayon po ang ginagawa nila sa Manila ay yung shifting nila every month ay 14 days continuous work, 14 days home quarantine. Yun ang ginagawa nila. So, pag na-expose itong mga health workers namin, ay pwedeng gamitin sa kanila yung rapid testing na yun. Ngunit, hindi pa rin yun ganon ka-reliable. Kasi ang pinag-uutos pa rin ng DOH Central Office, kaya pinapadami po natin yung mga sub-national laboratory for testing COVID-19 ay dahil gusto natin mas marami yung natitest, including yung mga health workers na nag-duty po sa mga hospitals na masyado pong na-i-expose dito sa mga virus na ito. So, para makasigurado pa rin, ay in case na available
yung PCR testing facility ay yun pa rin ang gagamitin. Ngayon po, ang pinaka-last na classification ay COVID positive. Ito na ngayon yung dating classification. So dito ngayon sa bagong classification na to, yung COVID positive ay tinatawag na ngayon na confirmed. So pag simula po bukas, ang maririnig nyo lang sa amin ay suspect, number of suspect, number of probable, at number of confirmed cases. So, sa atin ngayon, ang number of confirmed cases ngayon sa buong BARM ay 8 po. At hindi pa po yun nadadagdagan. Pero doon sa 8, 2 lang po yung natitira ngayon. Isa na naka-confine doon sa may Pakpak Medical Center sa Marawi City. At yung isa, under strict home quarantine dito po sa Maguindanao. Ito po, itong mga kapatid natin, tinest po sila at inaantabayanan natin yung result nila dahil pinamonitor po natin yung kalagayan nila at hanggang ngayon po, sa kasalukuyan, okay po ang kanilang kalagayan. Wala po silang mga sintomas na nararamdaman ngayon. So, napakalaki po ng pag-asa natin na itong mga natitira na 2 COVID confirmed case dito po sa BARM ay baka sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pag nag-negative po yung result nila, baka po pwede na natin ma-declare na wala na pong confirmed case dito sa BARM. So, inaantabayanan po natin ito. Yung pagdating naman sa suspect, ay ang natitira lang ngayon ay yun na nga, yung sinabi ko kanina na 64, no? 64 yung sinabi ko. Basta either 64 or 65. So, ang pinaka-last ay yung probable ay nag-iisa lang po. Isa lang ang probable. So, kung baga, pag tinotal mo yon ay 64 plus 1, 65 plus 2, 67. So, yan lang po yung inaantabayanan natin. So, ngayon, ang dami pong reklamo ngayon. Kanina nga, tumawag sa akin yung Deputy Chief Minister, si Alim Ali Sulaiman. Nandoon kasi siya sa Lanao del Sur at tinatanong niya, Minister, bakit hindi pa nalilifted itong home quarantine? At ang naisagot po natin sa kanya ay, Deputy Chief Minister, hindi pa po nag-0-0 yung mga cases dito sa BARM. At dahil doon, yung itong mga natitira pang cases na ito, pag pinabayaan natin ito at bumalik yung mga kapatid natin doon sa original na lifestyle natin na walang social distancing, walang minsan tinatawag nung iba na physical distancing, hindi na naghuhugas ng kamay ng palagyan, hindi iniiwasan yung may sintomas ng ubo or paghatching, ay baka po mag-spike na naman ito. Baka magkaroon ng second wave of infection dahil pwedeng mangyari po yon at sa totoo lang po, hindi kakayanin ng health system natin ngayon at ang natitirang ekonomiya natin ngayon na magkaroon tayong ng second wave. Bakit po? Dahil sa ang ating mga frontline health workers, sa totoo lang po, pagod na po sila. Dahil mula po nung sinimulan natin itong pag-respond po dito, pagod po sila. Physically, emotionally,
psychologically. Akala nyo lang na hindi kami natatakot? Natatakot po kami. Kasi pag lumalabas po kami doon sa mga pamayanan, ay dapat kaming maging maingat na maingat. Ako po bilang inyong habang lingkod na Minister of Health dito sa BARM, pwede ko naman pong piliin na manatili lang dyan sa opisina ko. Air condition pa, walang COVID. Pero, ang lagay, ano ang sasabihin ng mga frontline health workers natin kung hindi nila tayo nakikita na pumupunta sa baba? Baka ang isipin nila, nagsi-safety tayo doon sa air condition room natin at sila, hindi na baling mahawaan sila ng COVID-19. So, in short, kailangan nating itaas yung kanilang moral. Kailangan natin sila mabigyan ng, kumbaga, kahit na incentive. Kaya tayo po ay talagang kahit natatakot din tayo, napapagod din tayo, kailangan natin bumaba para makita ng ating mga frontline workers na pati ako na bilang Minister of Health ay talagang hindi natin alintana yung peligro na dulot ng sakit na ito, na hindi lang sila yung nai-expose sa peligro, kung hindi pati tayo ay nai-expose din sa peligro. Pilit po natin na personal, tayo po ang bumababa, pinamimigay natin yung mga tulong na binibigay natin sa kanila, tulad ng mga PPEs, tayo na po ang bumaba para i-distribute sa kanila, tulad nung bigyan natin ng maintenance and other operating expenses, yung ating mga RHU, kami na rin po ang bumaba at pinamigay namin doon sa mga RHU at pasensya na po doon sa mga hindi namin nabisita na ang napapunta lang namin ay yung mga kasamahan namin sa regional office o yung inimbitahan na lang namin dito na pumunta dito sa regional office natin dahil malapit naman sila tulad ng mga munisipyo dito sa Maguindanao province. So, dahil sa totoo lang po, medyo limitado din yung makakayanan natin. Kasi kung ang gagawin ko po ay pilitin ko na dapat personal na ako mismo ang magbibigay doon sa inaabot natin sa kanila, ay baka abutin ng ilang araw bago natin maiparating sa kanila. Ang gusto pa naman natin ay pag naramdaman na may naibigay doon sa Lanao del Sur, dapat maramdaman din ng mga kapatid natin dito sa Maguindanao na mayroon na rin naibigay sa kanila. Kasi baka sabihin nila, ano ba yan si Minister? Dahil Maranao siya, inuunahan niya yung Lanao del Sur, hindi niya binibigyan ng pansin ang Maguindanao. Sa totoo lang, pati sa Island Province gusto ko ring pumunta. Kaya lang, impractical na po yun dahil pati ako, hindi nila ako padadaanin dito sa mga lockdowns sa pagitan ng Cotabato City papunta dyan sa Zamboanga. So, yan po ang mga kuwan natin ngayon. At ngayon po ay siguro mayroon pong mga katanungan, yung mga kababayan natin, no? At tulad nung nabanggit natin, ay yung ginagawa po natin na tayo na mismo ang lumalabas doon sa mga bayan-bayan dito sa BARM ay parang kahit po hindi ko sabihin kung ano ang personal na commitment ko dito sa mga kababayan natin, para sa mga frontline health workers natin, yung ginagawa po natin na yon ay nagpapatunay sa ating personal na commitment na mapagsilbihan kayong lahat sa panahong ito
na may pandemic. Gusto po nating i-reiterate yun dahil nakikita natin yung ating sarili, ang ating pamilya, ang ating mga kasamahan dito sa trabaho, kasama po sila na nalalagay sa peligro kasi halimbawa ako pag lumayo ako, pag bumaba ako ay pag umuwi ako sa bahay kahit hindi sumama sa akin yung pamilya ko, kung magkaroon ako ng impeksyon, mahawaan ako, ibig sabihin, pwede kong mahawaan ang aking mahal na asawa, pwede kong mahawaan ang aking mga anak, pwede kong mahawaan ang aking mga apo. So, ganun po ang peligro na sinusuong namin. So, meron po tayong mga katanungan, yung mga kaibigan natin sa media. Meron po silang mga katanungan na advance na binigay sa atin dito, no? Basahin ko lang po muna siya. Unang-una, please explain the new classification of COVID patients from PUIs to PUMs. May bago ng classification. Kanina, nasagot na natin yun, ano? Okay. So, hindi ko na kailangan sagutin yun ulit. Pangalawang tanong, challenge ang testing sa BARM. May PUI deaths sa Sulu. Na-test ba ang mga ito? Opo, talagang malaking challenge ang testing dito sa BARM. Dahil po yon sa tiningnan po natin yung lahat ng mga hospitals under BARM ay wala pong mag-qualify na maging subnational laboratory testing for COVID-19. Dahil malaki po, mataas po yung antas ng mga qualification ng isang laboratory para maging ma-qualify sila. So, ang nakikita lang natin, tiningnan natin dahil walang mag-qualify dito sa mga hospital sa BARM, kahit na yung Maguindanao Provincial Hospital na nag-iisang level 2 na hospital dito sa BARM ay hindi rin mag-qualify. Tiningnan po natin yung mga ibang hospitals na although hindi under sa BARM, ay dito naman nag-operate sa atin tulad ng CRMC, APMC sa Marawi City, Cotabato Sanitarium sa Sultan Kudarat, Sulu Sanitarium doon po sa Sulu. At sa totoo lang po, nung tingnan natin yung facilities nila, ang pwede lang po mag-qualify ay ang CRMC. So, talagang challenge itong COVID-19 testing na ito. Tulad sa Sulu, meron pong 3 na namatay na PUI. Ngunit hindi na po sila na-test dahil sa wala pang testing center sa atin. So kahit na po yung Universal Transport Media, noon pong ma-confine itong mga PUIs na ito, wala pa tayong supplies noon. Kaya nga, nakiusap tayo sa Region 9 na baka pwedeng mabigyan ng Universal Transport Media ang Provincial Hospital ng Sulu. At alhamdulillah, ngayon po ay nabigyan na sila. At sana hindi na magkaroon ng tsansa ulit na may mamatay na PUI na hindi matest. So, pangatlo po ay how do we address the challenge on testing? So,
paano natin ma-address, matutugunan yung mga kakulangan sa testing. Yun ang ibig sabihin nun. So, ina-address po natin ito. Una, tiningnan nga natin yung mga hospital sa BARM at nalulungkot tayo na walang nag-qualify. Tiningnan natin ang mga DOH retained hospital at alhamdulillah, masaya nating naibabalita na pwedeng ang may possibility mag-qualify, CRMC. So dahil po doon sa possibility na yon ay ipinresent ko po yung aking proposal sa Office of the Chief Minister na baka pwedeng makipagtulungan lang ang BARM sa CRMC. Kung ano yung kakulangan nila, baka pwedeng i-provide ng BARM para sila na lang yung matulungan at makaka-benefit naman yung mga constituents ng BARM doon. So, noong naintindihan naman yon ng ating mahal na Chief Minister at binigyan tayo ng go signal na makipag-usap sa CRMC. So, binisita ko po ng personal si Medical Center Chief Dr. Helen Yambao para dito sa posibilidad na ito at yun na nga, nagkaintindihan kami at wini-welcome nila yung possibility na matulungan po sila ng BARM para maitatag yung sinasabi na Subnational Laboratory for Testing COVID dito po sa COVID-19 na ito. So ang pang-apat na tanong ay sa Lanao del Sur merong 46 unit na COVID dedicated facility. How about sa other provinces? Totoo po ito. Itong 46 units ay ito po ay bagong-bagong pinapatayo na mga shelter. Dahil alam nyo, mula noong magkaroon ng military siege sa Marawi City, hindi pa po kami nakakauwi doon sa mga bahay namin na nasira doon sa main affected area. So, dahil nagkaroon ng mga housing, mayroon pong naipatayo na 46 housing units na naka-ready po siya na binigay volunteer ng ating provincial governor ng Lanao del Sur na si Honorable Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong. 46 po yon na-inspect. Nakita ko po ito ng personal. Napakaganda po ng facility. At nalagyan na po ito ng mga gamit tulad ng mga beds at kukumplituhin sana nila yung mga facilities doon. At gusto ko ring sabihin na humingi po sila sa atin ng tulong para matulungan din sila. Mismo ang gobernador po ang tumawag sa akin para humingi sila ng tulong sa atin. So, ang pang-apat po na sagot dito, katanungan dito, yung 14 million na assistance sa CRMC for testing facility, possible din ba na magbigay ng the same support sa other hospitals sa ibang provinces? Ang naibigay po ng BARM sa CRMC ay 14.1 million pesos. Lahat po ng sinubmit nila sa amin na kakailanganin nila ay tinugunan po yon ng BARM. Walang bawas. Wala pong bawas yon. Lahat po binigay ng ating Chief Minister. So, dahil po doon, tinitingnan pa natin na sana magkaroon ng ibang testing facilities dito sa mga ibang probinsya. Ang Region 9 po ay tulad ng Zamboanga City Medical Center, nag-apply sila
hindi po sila nag-qualify. Pero, mayroon palang PCR laboratory na nasa Department of Agriculture Region 9. At na-inspect na po ito at mukhang papasa. So, dahil dito, magkakaroon lamang ng Memorandum of Agreement ang DOH Region 9, pati na ang Department of Agriculture Region 9 para gamitin yung facilities ng DA dyan po sa Region 9. At pag nagkaganon po, magkakaroon ng testing center doon sa Region 9 na pwede sana maka-avail din yung mga island provinces ng Basulta areas. Ang tanong, wala bang pwede dito sa mga hospital dito sa BARM? Medyo sa totoo lang po, bilang inyong Minister of Health, mahihirapan tayo dahil kailangan magpatayo ng building para doon sa laboratory. Dahil yung mga laboratory ngayon na nandiyan sa mga BARM hospitals, hindi po qualified, in short. Walang qualified. Pati yung Maguindanao Provincial Hospital, Sulu Provincial Hospital, Lamitan District Hospital, Basilan Provincial Hospital, Datuhalon Sakilan Provincial Hospital ng Tawi-Tawi. Wala pong mag-qualify dyan. Dahil ang requirement, kailangan mayroong nandoon sa structure na sinasabi na mag-comply sa requirement ng BHL Level 2 Laboratory. At dapat mayroon din silang negative pressure system doon sa laboratory. Sa lahat ng laboratory ngayon sa mga BARM hospital, wala po yun. So, ang ibig sabihin, kailangan magpatayo ng separate laboratory building. Alam naman natin, kung magpapatayo tayo ngayon ng laboratory na isang building, aabutin po yan ng ilang taon pa. Hindi natin kakayanin na magpatayo ng ganon. Pero, kahit ganon pa man, kinakausap natin yung ating Ministry of Public Works kung may possibility ba na magkaroon din nito. So, dahil po doon, kung may possibility, hindi nyo na po kailangan ipilit sa amin ito kasi kami na po mismo ang gagawa ng paraan papaano ito maging pwede. Merong isang katanungan dito, bakit daw hindi ako nakamask? Ito pong sa pagkakataong ito, nakikita niyo ako, virtual press briefing ito. Yung mga kaibigan natin na mga press or media, wala po sila dito. Kaya nakikita ninyo, nag-iisa ako dito sa aking inuupuan at wala namang danger na mahawaan ako dito or mayroon akong mahawaan kasi medyo lonely ako dito, nag-iisa ako dito. Hindi ko nga kasama si Kabsek Asnin Pindaton at saka yung mga kasamahan natin, kaya po hindi ako nakamask. Okay. Meron ding tanong dito regarding sa mga ventilators sa BARM. 3 lang daw po ang ventilator sa BARM. Paano po natin ito susolusyonan? Nakipag-ugnayan na po tayo sa United Nations Development Program, UNDP. At tutulungan po nila tayo dito. Hinihintay lang natin na dumating itong mga ventilators na ito kasi ilalagay yan po sa Maguindanao Provincial Hospitals. At kung saan man yung mga probinsya, mga hospital na
lalagyan ng ventilators. Ito pong mga ventilators na to, hindi po ito basta-basta nilalagay kung saan-saang hospital lamang po. Ang nilalagyan nito ay yung hospital na mayroon pong ICU, Intensive Care Unit. Doon po yun nilalagay. Sa totoo lang, sa ngayon, ang BARM Hospital lang po na may ICU ay ang Maguindanao Provincial Hospital. Meron po silang 10 beds at 3 lang yung kanilang ventilators. At asahan nyo po, pag dumating yung mga ventilators na yon, ay agad-agad ipa-priority natin sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, ang dadalhin sa atin ng UNDP, 15 ventilators po. So dahil doon, posibleng yung 7 or sabihin nating 10, tingnan natin yung ventilators ngayon na available dyan kung baka mamaya luma na yung ventilators dyan sa Maguindanao Provincial Hospital, pwede nating palitan doon sa mga bago at bigyan natin yung Maguindanao Provincial Hospital ng 10. At ibigay na lang natin yung ventilators nila na kahit second hand pero serviceable pa at nagwo-work siya sa ibang hospital naman. So ngayon po, iba pa doon ay meron pong bumisita sa atin na international relief organization at nag-signify din po sila na magbibigay din sila ng ventilators. So pati na po ang IETF ng national government ay nakikipag-ugnayan din tayo sa kanila. Yung pinamumunuan po ni Secretary ng OPAP, Secretary Charlie Galvez, at malaki din po ang possibility na makakuha din tayo ng ventilators doon. Yun po ang sagot natin doon. At anyway po, yung tungkol dyan sa ventilators na yan, kung wala pong nakapagbigay sa atin ng assurance na magbibigay sa atin ng ventilators, ay tayo na po mismo ang bibili ng mga ventilators na yan. Ngunit dahil po mayroong nagbigay at malapit na yon ma-deliver sa atin, ay hindi na natin bibilihin yon at gagamitin na lang natin kung ano man ang pera na mayroon tayo dito sa BARM para doon sa mga ibang pangangailangan. Mayroon din pong support ang ating isang partner. Kasi maraming nagsusupport sa atin. For example, UNICEF, no? Baka marinig nila tayo at hindi natin mabanggit yung ano nila. At baka sumama ang loob nila sa atin dahil makalimutan natin yung support nila sa atin. Alam niyo pong mga kababayan namin, nagpapasalamat tayo sa UNICEF at isa po sila sa mga matatawag natin na dependable and reliable partner. Kasi hindi nila tayo pinababayaan dito sa challenge nating ito. Sumusuporta po sila sa atin, pagbibigay ng mga, for example, ng mga PPEs, yung mga tents sa mga hospitals for triaging. Nakita ko po yung napakagandang mga tents na binigay nila sa CRMC na kung saan, in case na dumami, huwag sanang mangyari, no, na biglang magkaroon ng outbreak na naman ng COVID-19 na ito. Huwag sanang mangyari, no? At yung mga tent na yan ay magagamit natin doon sa mga inaasahan natin na mga maraming mga pasyente, just in case na pinaghahandaan natin kung magkaroon ng
sudden outbreak na naman. So, meron pang tanong dito na nai-text sa atin ay yung question na pinapayagan ba ang PUI na pumirma ng Home Against Medical Advice o HAMA kung ayaw nitong manatili sa ospital. Sa totoo lang po, ang pwede nating ibigay na halimbawa yung isang kasi nag-iisa namang itong kaso yung isang kaso natin dito sa CRMC, na-confine po ito as PUI. Ngayon, ilang araw na sila doon sa hospital, naghihintay, wala namang nararamdaman. So, nag-request sila na lumabas. Ayaw pumayag ang Cotabato Regional Medical Center. Pero yun ang problema sa atin. Merong mga pagkakataon na talagang kahit yung hindi pwede, ipinipilit natin. So, dahil pinilit nila yung sa Cotabato Regional Medical Center, ang sinabi lang po ng Cotabato Regional Medical Center, okay, dahil pinipilit nyo, ayaw namin kayong palabasin, dahil nga wala sa panahon na yon, mukhang hindi pa lumalabas yung result ng test. So, pipirma kayo ng Home Against Medical Advice. Ibig sabihin, hindi namin kayo pinapalabas pero pinipilit niyong lumabas. Ang ibig sabihin nun, kasi ako po ay isang may-ari ng malaking hospital sa Marawi City. Pag ikaw ay pumirma ng HAMA or Home Against Medical Advice, kasama po sa pinipirmahan mo na hindi ka na pwedeng bumalik doon sa hospital na yon. So, pinilit po nila, lumabas sila, pinapirma sila ng CRMC. So, nagkataon, paglabas, nalaman natin, positive. So, noong gusto nating ibalik, ay ayaw na tanggapin ng CRMC. Ngunit, tiningnan naman natin yung situation. Mayroon bang danger doon sa mga kamag-anak ng pasyente? Nakita ng mga staff natin dyan sa lugar nila na sila lang po, wala silang kasama doon sa bahay. Silang mag-asawa lang yung nandoon lang sa bahay. At pati nga yung pagbibigay sa kanila ng pagkain, pinapadaan na lang sa may bintana na naka-close. Doon na lang dinadaan yung nila. So, hindi sila lumalabas. So, wala talagang threat doon sa community. So, dahil ayaw na rin silang palabasin pabalikin ng CRMC, kaya hindi na po napilit na ibalik pa sa Cotabato Regional Medical Center. So, dahil po doon, hanggang ngayon, araw-araw, pinapamonitor natin yung kondisyon ng pasyente at controlled naman. Yung vital signs niya, normal. Pati na po yung kanyang diabetes controlled. So, ganun po yung kasi talagang kinausap natin yung municipal health officers dyan sa lugar nila na kailangan tutukan nila ito. So, yun po yung situation sa mga ganyan na Sa totoo lang po, kung titingnan natin, yung mga PUI, hindi po pwedeng gumala. Kasi yun ang kwan dito. Pwede bang gumala ang PUI
na nakalabas ng ospital pagkatapos nitong pumirma ng hama. Sa totoo lang po, hindi. Kasi lalo na kung nag-positive, lalong hindi pwede kasi hindi lang siya PUI, kung hindi confirmed case na siya at kumpirmado na makahahawa siya ng iba. So hindi po pwede yun. So ganun po yung sagot sa tanong na yon. So, talagang ganun po ang nangyari. Yun ang kuwan natin. Sana makiusap tayo sa lahat ng mga kababayan natin na itong kondisyon natin. Talagang konting tiis lang po at ang commitment ko po sa inyo, pag itong cases dito sa BARM, including po dito sa Cotabato Regional Medical Center at dito sa Amay Pakpak Medical Center, Cotabato Regional, Cotabato Sanitarium, ay pag makita natin na maging zero yung mga cases natin, ay bilang Secretary, bilang Minister of Health, i-recommend po natin sa mga LGU na i-revisit nila yung kanilang extension na extended home community quarantine. Pero ang kondisyon, maging 0-0 itong mga cases na binabantayan natin. Kasi po, pag hindi naging 0-0 ito, napakalaki pong banta ito para sa kalusugan natin dahil yun nga, pwede na naman ito dumami ng dumami at marirepeat na naman yung home quarantine. Patapos na tayo sa home quarantine. Huwag natin pilitin na magsimula tayo muli. Bumalik ulit tayo doon. Hindi na tayo dapat babalik doon. Kaya tapusin na lang natin ito na hanggang mawala itong salot na sakit na ito, maging zero na itong mga cases natin, bago natin i-lift yung, bago natin i-suggest sa mga local government units na pwede nang i-lift yung extended home quarantine. Dahil unang-una, tayo sa Ministry of Health bilang line agency of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi po tayo ang nagde-decide na magkaroon ng community quarantine, lalo na yung enhanced community quarantine, or magkaroon ng extended community quarantine. Ang nagde-declare po dyan, mga local government units at pati na yung national government. Tayo po sa Ministry of Health, nagbibigay lang po tayo ng mungkahi sa kanila, nilalantad natin sa kanila kung anong health condition ng ating mga komunidad at doon nila dapat ibase yung kanilang mga policy decisions. So, ganun po, dahil siguro lahat ng mga katanungan natin na ay nasagot na, siguro alam natin na yung mga kababayan natin, board na dyan sa kanilang mga bahay dahil sa home quarantine. So, ano ba ang mga mabuting gawin ng pamilya, no? So, advice na lang natin doon sa mga bata na tumulong sa mga magulang nila sa mga gawaing bahay. Pangalawa, yung mga nanay, bakit hindi nyo tingnan kung baka pwede kayong magkaroon ng mga bagong skills na pwede nyong napaglilibangan at pagkatapos ng quarantine na ito, ay baka hindi nyo na kailangan na kumbaga dalhin sa tailoring yung papatahi ninyo na mga damit ng inyong mga anak dahil marunong na kayo magtahi. So,
Sa mga asawa, sana ngayon dublihin natin yung pagmamahal sa ating mga anak at sa mga asawa natin. Kahit na sabihin natin na baka langgamin tayo sa tamis ng pagmamahal na dinudulot natin sa pamilya natin, ay ito nakikita natin na dahil sa mga unexpected dangers na dulot ng COVID-19, ay hindi natin alam na kahit anumang oras, pwede tayong mawala. Kaya huwag na natin ipagkait na ipakita at sabihin sa mga mahal natin sa buhay kung gaano sila kahalaga at kung gaano natin sila minamahal. So ako, sinasamantala ko itong pagkakataon na ito para sabihin sa inyong mga kababayan namin, aming mga mahal na constituents, mahal ko po kayong lahat, kaya hindi po kami tumitigil na mapaglingkuran kayo kahit pagod kami, kahit po kami ay natatakot din na baka kami ay mahawaan. Sa totoo lang, mayroon na pong nahawaan sa amin. At ako po ay nalulungkot doon. Talagang ako ay nalungkot nung sabihin ko sa kanila na, okay, I am very sorry that that happened, and you have to undergo home quarantine. At pag undergo home quarantine, kahit nasa bahay lang kayo, wala naman kayong mga simptomas, ay you have to maintain your isolation. Huwag kayong lumapit doon sa mga mahal nyo sa buhay. Be sure that you are alone in your room. You will be using your toilet alone. Hindi pwedeng pumasok doon yung asawa mo at saka yung mga anak mo. At ngayon, magsimula ngayon na sinabi niyo sa akin na na-expose pala kayo doon sa isang positive case, ay please undergo home quarantine. Hindi ko na kailangan isa-isahin sa inyo kung ano ang mga protocols natin at dapat gagawin nyo yun. So, dahil po siguro nasagot na natin yung mga katanungan, ay pwede na po tayong magpaalam sa ating mga mahal na kaibigan sa press at media. Pati po yung kung meron mang hindi nagkakagusto sa atin dyan, ay sasabihin nating mahal namin kayo kahit ayaw nyo sa amin. So, ganun po magmahal ang Bangsamoro, no? Ibang magmahal ang Bangsamoro. Kahit hindi nagmamahal sa kanya, minamahal pa rin niya. So, with this, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.